Nito pong March 2025, gumawa ng malaking ingay si US President Donald Trump nang inannounce niya ang kanyang plano para sa US Crypto Reserve. Mula po sa mismong mensahe, malinaw ang kanyang layunin at yan po ay ang gawin ang Amerika bilang global leader sa digital assets. Pero mas naging interesting para sa mga crypto analysts ang isang detalye. At yan po ay ang pagkakasama ng XRP bilang unang asset na binanggit sa kanyang listahan. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang ating nakikita rito ay ang poging si Donald Trump. Ayan, ang Pangulo ng US. At ang ating pinakaunang tanong ay bakit nga ba si XRP ang unang binanggit ni Pangulong Trump? Ayan, at ito po yung sabi rito tungkol dyan. Highlight lamang po natin. Ayan. Yet, among the assets named in his post, XRP's position as the first on the list caught the attention of many crypto analysts and continues to intrigue market participants who suspect a deeper connection between the president and XRP. Ano nga bang ibig sabihin niyan? Paliwanag po natin. Marami daw po ang napaisip kung bakit si XRP ang unang binanggit ni Pangulong Trump. Para sa ilang analyst, hindi ito basta aksidente. May mga naniniwala na may mas malalim na koneksyon sa pagitan ni Pangulong Trump at ni XRP. Lalo na kilala si XRP bilang simbolo ng mabilis na transaction at global payment utility. Sa ganitong antas ng pansin, naging usap-usapan ito sa buong crypto community. Sa market impact, ang ganito pong exposure mula sa isang presidente ay maaring magpataas ng public trust kay XRP na posible pong magdulot ng short-term price surge. Ngayon, ang sunod na tanong ay sino naman ang sumuri sa galaw ni Trump tungkol kay XRP? Yan, at ang ito naman po ang sabi po rito tungkol dyan. Kaya highlight lang natin saglit. Ayan, a crypto commentator known as BD, Deepsan, on X, who has spent extensive time studying Trump's digital asset statements, suggested that the placement of XRP was intentional. Kaya yan po yung actual niyang post dito. Ayan po si Ginoong BD. Ayan, paliwanag natin kung ano yung kanyang sinabi. Yan, siya po ay isang kilalang crypto commentator. Yan, sa X, at siya ang nagsabi na ang pagkakabanggit kay XRP ay hindi raw aksidente. Ayon kay Ginoong BD dito, matagal na po niyang sinusuri ang mga pahayag ni Pangulong Trump tungkol sa digital assets at nakita po niya ang pattern ng timing at saka wording. Sa kanyang pananaw, sadyang inilagay ni Pangulong Trump sa unahan si XRP upang ipakita ang espesyal na papel nito sa plano ng US Crypto Reserve. Kaya sa market impact, ang ganito pong analysis ay nagdudulot ng mas matinding speculation sa market na maaari pong magpasigla ng trading activity para sa XRP pairs. Ano naman ang dahilan sa likod ng pagkakabanggit kay XRP? Ayan, ang sabi naman po rito ay, ayan, hanapin po natin kung ano yung kanyang sinabi at saka highlight po natin. At ayan, highlight lamang po natin saglit. Sabi rito, BD wrote that the reason he mentioned XRP first isn't random, proposing that Trump's team was talking about XRP right before that post. According to BD, this timing implies significance because the brain always retrieves what's most recent in memory. Ayan, ano nga bang ibig sabihin yan? Paliwanag natin. Ayon po kay Ginoong BD, hindi raw basta random ang pagkakabanggit ni Pangulong Trump kay XRP. Possible raw na bago ilabas ang post, pinag-uusapan na ng kanyang team ang tungkol kay XRP. Sa ganitong sitwasyon, natural lamang na ito ang unang lumabas sa isip ng presidente. Pero para po kay Ginoong BD, hindi lang ito simpleng timing.
Ito raw ay pahiwatig ng aktibong interes ng team ni Pangulong Trump sa potensyal ni XRP. Kaya sa market impact, kung totoo ito, maaring nagpapakita po ito ng posibleng future collaboration or adoption kay XRP sa mga project na panggobyerno na lalong magpapataas po ng tiwala ng mga investors. Sunod na tanong ay ano naman ang laman ng post ni Pangulong Trump tungkol sa crypto reserve. Ayan, ang sabi po rito ay ito. Yan, highlight lamang po natin bago natin ito basahin. Yan, sabi rito, the post in question, shared from Trump's Truth Social account, stated that a U.S. crypto reserve will elevate this critical industry after years of corrupt attacks by the Biden administration, adding that his executive order directed the Presidential Working Group to advance a crypto strategic reserve that includes XRP, Solana, and ADA. Paliwanag natin yan mga ka-crypto. Sabi rito sa kanyang Truth Social post, sinabi ni Pangulong Trump na ang US Crypto Reserve ay tutulong na magpaangat sa industriya matapos po ang umano'y corrupt attacks ng nakaraang administrasyon. Ayon sa kanya, may executive order siyang inilabas na nag-aatas sa Presidential Working Group na itaguyod ang Crypto Strategic Reserve na binubuo ng XRP, Solana at saka ADA. Kaya sa market impact, ang ganito pong announcement ay nagbibigay ng official recognition sa ilang cryptos kaya malaki po ang posibilidad ng bullish sentiment para sa tatlong ito, lalo na po kay XRP bilang unang nabanggit. Paano naman po konektado sa XRP sa plano ng White House? Yan, at ito naman po ang sabi tungkol dyan. Highlight lamang po natin ulit saglit. At ayan, this announcement came just before the White House released the official executive order establishing the strategic Bitcoin reserve and the U.S. digital asset stockpile. Although the White House documents primarily focus on Bitcoin as the core reserve asset, they also reference other digital assets held through for future proceedings. Ayan, paliwanag po natin yan. Pagkatapos daw po ng post ni Pangulong Trump, inilabas ng White House ang opisyal na executive order para sa strategic Bitcoin reserve at saka digital asset stockpile. Bagamat Bitcoin ang pangunahing sentro ng plano, nabanggit din doon ang iba pang digital assets, kabilang po ang mga nakuhang crypto sa forfeiture proceedings. Ang pagbanggit po kay XRP sa parehong panahon ay nagpalakas ng hinala na may posibleng papel po ito sa bagong financial framework ng Amerika. Sa market impact, ang pagkakabit ng pangalan ni XRP sa mga opisyal na dokumento ay maaari pong magbigay ng impresyon na isa siya sa mga crypto na tatagal sa regulated system. Ngayon ay bakit po ba mahalagang kasama sa XRP sa plano ni Pangulong Trump? Ayan, at ito naman po ang sabi tungkol dyan. Ayan, highlight lamang po natin ulit saglit. Ayan, the inclusion of XRP and Trump's announcement stands out. It suggests that his administration might be considering a wider range of cryptocurrencies beyond Bitcoin and Ethereum, potentially incorporating assets linked to payment infrastructure and liquidity where XRP has a defined function. Ayan, ano nga bang ibig sabihin yan? Ang pagkasama raw po ni XRP sa plano ni Pangulong Trump ay malinaw na indikasyon na gusto niyang palawakin ang saklaw ng US Crypto Reserve. Hindi lang puro Bitcoin at Ethereum, kundi pati mga digital assets na may aktual na gamit tulad ng cross-border payments. Dito po pumapasok ang papel ng XRP bilang tulay or bridge ng liquidity sa pagitan ng mga bangko at saka digital finance networks. Kaya pagdating po sa market impact, kapag naging opisyal na bahagi ng financial infrastructure ng US XRP, pwede pong magkaroon ito ng long-term bullish trend at maging benchmark asset sa remittance market. Ano naman po ang dahilan ng interest ni Pangulong Trump kay XRP? Yan, at ito naman yung sabi po rito. Highlight po natin.
Yan, BD's interpretation centers on timing and emphasis. If discussions about XRP indeed preceded the post, it could indicate that Trump's advisors were weighing XRP's potential utility within a government framework. XRP's association with efficient cross-border payment systems may align with objectives to strengthen U.S. capabilities in digital finance and settlement technologies. Ayan, ano nga bang ibig sabihin yan? Para daw kay Ginoong BD, ang timing at saka emphasis ni Pangulong Trump ay nagpapakita na pinag-aaralan ng kanyang mga tagapayo or advisors ang potensyal na XRP bilang bahagi ng future US financial framework. Dahil kilala po sa XRP sa mabilis na settlement time at mababang transaction cost, maaring ito ang susi sa plano ni Pangulong Trump na gawing mas efficient ang digital finance system ng Amerika. Sa market impact, ang ganito pong interpretation ay pwedeng magtulak ng renewed investor confidence na posibleng magpataas po muli ng trading volume na XRP sa international exchanges. At bilang panghuling tanong ay may opisyal bang kumpirmasyon tungkol sa XRP holdings ng gobyerno? At narito naman po ang sabi tungkol dyan. Yan. Sabi rito ay although there has been no confirmation that the government has formally added XRP to its holdings, BD's analysis suggests that it is under active consideration. The argument suggests that Trump's reference to XRP could reflect an interest in asset with practical financial use cases rather than merely speculative value. Ayan, paliwanag natin yan. Sa ngayon daw, ay walang kumpirmasyon na may hawak na XRP ang US government. Pero ayon po kay Ginoong BD, aktibo raw itong pinag-uusapan. Para sa kanya, ipinapakita po ng pagbanggit ni Pangulong Trump na interesado siya sa mga crypto na may totoong gamit. Hindi lang dahil sa speculative value. Kung totoo po ito, sa XRP ay maaring maging isa sa unang token na makakapasok sa legal at saka regulated na financial system ng gobyerno. Kaya sa market impact, ang ganito pong narrative ay nagpapalakas ng posibilidad ng institutional accumulation na madalas nauuwi sa long-term price stability bago po ang major bull run. At bilang panghuli, ang opinion ko naman po tungkol dito ay kung pagbabasihan natin ang lahat ng impormasyon, malinaw na hindi po simpleng pangalan lang sa XRP dito sa post ni Pangulong Trump. Sa halip, isa itong senyales ng potensyal na papel ni XRP sa bagong yugto ng digital finance ng Amerika. Ang mga ganitong pahiwatig mula sa mga political figures ay kadalasang nagdudulot ng excitement sa market. Pero bilang mga traders at saka investors ay mahalaga ring manatili po tayong maingat. Kung totoo po ang mga haka-haka ni Ginoong BD, maaaring nasa harap na tayo ng isang major turning point para kay XRP. Ang dating simpleng altcoin ay maaari pong maging bahagi ng opisyal na crypto framework ng US kung saan ay isang hakbang na tiyak na magpapaangat sa kanyang reputasyon sa buong mundo. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.